May isang kababayan tayong Pinay OFW sa Oman na nagbahagi ng impormasyon tungkol nga sa dalawang Pinay OFW na nag-viral na pinipilit daw sila magtrabaho kahit hindi na nila kaya. At yung isa pa nga ay tumakas or tumalon sa building para makapagsumbong sa OWA. At ngayon ang nasisira ay ang Al-Qiyome Agency ayon sa kanya. Good evening sa mga ka-OFW ko dyan, lalong-lalo na dito sa bansang Oman. Shout out sa lahat ng makapanood nitong video na to. Tatahimik na sana ako kasi ang dami na nilang nagpo-post eh. Tatlong klaseng merong ugali ang mga OFW dito sa abroad. Merong traidor, merong sinungaling, at merong malandi. So dito tayo sa traidor. Umalis ako sa una kong sponsor. Dahil, yun nga, meron doong kasama kong traidor. So, bumalik ako ng agency. At yung agency na yun yung nagka-issue ngayon. Yung Al-Qiyome. Bumalik ako doon at nagstay ako doon ng almost 1 month. Nung doon na ako, wala akong dalang damit. Ni isa ni Panty, wala akong dala. Yung isang staff doon, pagdating ko doon, sabi niya, "Ate, wala kang dalang damit." Sabi ko, wala. Sabi niya, ito mga damit. Isuot mo yan. Pagkatapos, maligo ka muna, tapos isuot mo yan. Pagkatapos mong maligo, kumain ka para makapagpahinga ka. So, yun. Araw-araw. Araw-araw bago kami gigising, nandyan na yung lulutuin naming pagkain sa kusina. Siguro nilalagay niya alas 6 or alas 7. Basta bago kami maliligo. Kasi pupunta kami ng taas sa office ng alas 9. Unli wifi doon sa accommodation. Unli tubig. Hindi ka pinagbabawalan o hindi ka nililimitihan ng tubig. Aircon. Habang nagpapahinga ka, naka-aircon ka. Hindi ka binabawalan na wag ka mag-aircon. Aircon. Hindi kami sinisita na nag-aircon kami. Kaya, maayos naman yung pagkain namin. Unli rice din kami doon kasi laging sumusobra yung saing namin. Ulam, ganun din. Kaya, yung ibang nagpo-post, yung ibang vlogger nagpo-post, saan kayo kumuha ng lakas ng loob para maglagay ng caption na hindi yan magkaganyan kung inaayos ng trato ng agency? Hello, ang galing yung mag-caption. Hindi nga kayo nakaakyat doon. At yung issue na kinukulong, walang kulungan na nangyayari doon. Normal lang na nilalak yung pinto dahil hindi lang yung mga tao doon sa accommodation ang nakatira doon. Isang building yun. Iba-iba yung mga nakatira doon. So normal lang na nilalak talaga yun. Kahit nga sa bahay natin, di ba? Nang lalak tayo. Nilalak natin yung bahay natin kasi there's stranger out there na biglang papasok sa bahay natin. Kaya yung sinasabi nila na kinukulong sila sa agency, walang kulungan na nangyari doon. Nakakalabas kami doon. Pag magpaalam kami na may bibilhin kami, nakakalabas kami. Saan ka ba nakakita ng agency dito sa abroad na kahit anong oras gustong lumabas ng aplikante pwede? Saan ka ba nakakita dito ng accommodation sa abroad na bukas lang yung pinto? Hahayaan lang yung mga aplikante na lumalabas. Alam nyo naman na kapag wala ka ditong ID, kinukulong ka, di ba? Tapos kapag mahuli, hayaan ka lang dyan na lalabas pag wala kang ID, tapos makukulong, sasabihin, bakit pinabayaan ng agency na makalabas yung aplikante? Oh, tsaka yung sinasabi na pilitan na mag-trial, walang pilitan doon. Pag nandun na kami sa office, sa 4th floor, o 3rd floor ba yun? Magtatanong yung dalawang staff, magsasabi yan na, mag-ready kayo ha, merong employer na mag-interview mamaya. O, mag-ready kami. Tapos kapag merong darating na job offer, tatanungin kami niyan, gusto mo ba mag-trial? Pag sabihin mong hindi, ipapasa sa isang aplikante. Walang pilitang nangyayari doon. Walang pilitan na mag-trial ka, wala. Hindi pinipili doon na mag-trial, pero nasa sayo na yan kasi yung pakay natin dito is trabaho. Kaya pabor sa atin yun, nabibigyan tayo ng
ng trabaho. Yung sinasabi na pinipilit na mag-trial, wala, hindi nangyayari. At yung sinasabi ng ibang vlogger na hindi yan magkakaganyan kasi hindi tinrato ng tama ng agency. Maayos ang pagtrato sa amin dun. Kapag sabihin namin na labas, makakalabas kami, mabibilhin kami. Nakita niyo yung asalan dyan sa highway dyan sa Mabela? Malapit dyan sa FM Flower Shop ba yun? Nakapunta kami dyan. Nakaupo pa nga dyan kami kasi libre dyan ng kape. Gabi yun, ha? Kaya wag niyong sabihin, wag kayong ngawa na kinukulong, na hindi maganda yung trato ng agency. Hindi maayos ang mga staff dyan. Mababait ang mga staff dyan. Kaya yung Jason na vlog, naku, nagigil talaga ako sa'yo. Ang galing-galing mong mag-caption na hindi maganda yung trato ng agency. Ang galing mong mag-caption. No? Wala kang kaalam-alam ng katotohanan. Caption ka lang ng caption para lang sa viewers. Walang kinukulong sa agency ng Alchemy. Kapag umaalis yan si ma'am, iniiwanan yan ang susi sa isang aplikante. Tsaka normal lang na ilalak yun. Kasi puro mga lalaki yun ang nakatira dun sa building na yun. At ang sa loob ng agency, sa accommodation, puro kami mga babae. At kaya dumaan siya sa bintana dahil patunayan ang sasabihin niyang kinukulong sa accommodation. Tumakas lang siya. Talagang tatakas siya sa accommodation para pumunta ng OWA. Sino ba naman ang papayagan pupunta siya ng OWA? Wala naman siyang karason-rason para reklamo dun. Kasi ang pakay niya na lang naman talaga, uuwi siya. Imagine, nung October 16 lang siya pumunta ata dito, tapos gusto niya nang umuwi. Ano yun, pumunta lang siya ng Malate, tapos uuwi siya ng Cavite. Ganun lang yung kadali. Ito ang pinaka unfair na sitwasyon eh. Kapag yung aplikante nagpapakita ng toxic na mga ugali sa accommodation, hindi yan pinupost ng mga staff ng agency. Pero kapag yung dinidemand nila sa agency, hindi mabigay, gagawa yan sila ng kwento. Para kaawaan, para maraming maawa, para makauwi. Kaya nga sabi ko 3 ugali ng mga OFW sa abroad. Sinungaling, traidor, at malandi. Sorry sa mga matamaan, pero real talk tayo. Kung gusto mong umuwi, makiusap ka in a nice way. Hindi yung sisiraan mo yung mga staff ng agency. Gagawa-gawa ka ng kwento. Malas mo lang. Dahil marami kaming nakastay dyan at ako. Ako yung magsasabi na maayos trato yung mga agency dyan. At hindi nyo ba napansin yung video niya? Hindi niya madiri-diretso yung salita niya kasi hindi niya alam kung anong sasabihin niya kasi wala sa aktual na sitwasyon niya yung mga sinasabi niya. At hindi siya makaharap sa camera. Pati yung nag-video na yung isa, yung kaibigan ko yun, hindi makaharap sa diretso sa camera. Kasi gawa-gawa lang ng kwento eh. Kaya yung Jason na yun, inis na inis ako sa'yo. Ako sa'yo, tumigil ka na. Gigil ako sa'yo. Nasa Oman ka pa naman. Masarap mong umbagin. Actually, may point naman dito si Kabayan na gusto lang umuwi ng dalawa dahil nga may nararamdaman. Kaya guys, paalala ito sa lahat na kung alam nyo may karamdaman kayo or bagong panganak, wag na wag kayong mangingibang bansa. Dahil dito sa abroad, ay hindi dito yung basta gusto mo lang umuwi ay makakauwi ka. Kaya dapat kapag mangingibang bansa tayo, ay handa tayo physically at emotionally. Kaya ang iba nga sa kagustuhan na lang na umuwi ay gagawa na lang ng kwento. Pero hindi ko sinasabi guys na sila yon dahil sa panlahatan itong mga OFW.
yung ginawa niya. Hindi ko imaginein mo. Diyos ko, papakiram ko ako yung tagulitip ng nervous ko. Ikaw, kaya mo yan? Hindi ko kaya yan. Mamamatay ako dyan. Feeling ko, may tumulong sa kanya dito. Tingin mo. Wala. Malakas ang love ng batang yan. Ay, Diyos ko, papakiram ko ba? Diyos ko, maboy. Magandang gabi po. Ako po si Arlene. Isang OFW na humihingi po ng tulong dito sa bansang Oman, sa Muscat. Ilang buwan na po akong pabalik-balik sa agency. Ang una ko pong amo ay 19 days lang po ako. And then pinilit pa rin pa nila ako magtrabaho. Nagtrabaho po ulit ako. And then yung pangatlong trabaho, pinuntahan ko po yung amo kong lalaki na doktor. Pero po, sa hindi po pagkakaintindihan at ginagawa niya, ilang beses na po ako pinasok sa kwarto ng amo ko. At may mga masaselang bagay siyang pinagagawa. Ako po ay bumalik sa agency. Ngunit po lahat po ng ginawa sa akin ng amo ko ay sinabi ko po sa agency. Ngunit sabi ng agency, baka ako po raw po mabaliktad, ako po raw po ang makulong. Grabe po ang dinanas ko sa amo ko. Lahat ng klaseng kapastusan, nadanas ko na po sa amo ko. Ito lang po ang gusto ko, makawi lang po sa pamilya ko. Kami po, ang amo ko po yung nagpunta rito nung last na punta niya po is September 28. Nag-usap na po kami, kagaya ng hinihingi ng agency. Gusto po ay mabayaran. Ang ginawa po ng amo ko, nagbayad po siya. Ngunit nag-offer po ang amo ko na pauwi na lang po ako, ipabook ko ng ticket. Ilang beses po sinabi sa harapan ni Miss Lani Gayo na ipabook ako ng ticket. Then kinunta ko po yung pamilya ko para po may malapitan na mahingian ng pang-ticket ko. Ngunit sabi nila ni, wag daw muna. Hindi ko malamang bakit, ano yung problema niya. Hanggang ngayon po, ilang buwan na ako rito, iniipit ng agency, Alcumi, ang aking pagbubok. Ang gusto po nila hanggang ngayon, pinipilit pa rin ako magtrabaho. Hindi ko na po kaya dahil sa takot at nadanas ko sa uling amo ko. Lagi rin pong namamaga yung arthritis at gout ko. Ngayon po magamaga yung aking arthritis. Ito po, may isa pa akong kasama rito. Good evening po. Ako po si Bernabel Reyes po, 24 na taong gulang po. Mahigit 2 linggo na po ako dito po sa Oman po. Ibinalik po ako ng amo ko sa agency noong October 16 po. Gawa po na nagtangka po ako magpakamatay po. Uminom po ako ng gamot po. Tapos nagtangka din po akong tumalon sa bintana po nila galing po sa 4th floor. Sa kagustuhan ko pong makauwi na po kasi hindi ko po kaya yung trabaho po. Tapos binalik po kami dito sa agency po. Kinukulong po kami. Kinuha po lahat ng cellphone namin para hindi po kami makapag-report sa embassy po. Ang ginawa ko po, tumalon po ako mula 3rd floor po para lang makaalis at makapunta po sa embassy at makapag-report po. Pagdating ko po doon sa embassy, nag-report po ako sa OWA. Tapos napag-usapan po doon sa OWA na pauwiin na lang po ako kasi baka po pinopostpartum na po ako kasi kakapanganak ko lang po noong April. Tapos nagkaintindihan na po, nagbigay na po ng instruction yung OWA sa secretary po ng agency na i-process na lang po ang pagpapauwi sa akin kasi nga po baka po may postpartum na ako kasi kung ano-ano na po ginagawa kong makakasakit sa sarili ko po para lang makaalis po ako sa sitwasyon na to. Pero po yung agency po, gusto pa rin po nila magtrabaho ako kahit nag-agree na po sila at nagbigay na po ng instruction yung OWA na i-process na lang po yung papeles ko para makauwi po ako.
pagdating po dito sa agency, pinagta-trial pa rin po pala kami, pagta-trial pa rin po kami sa ibang employer po kasi ayaw po nilang mag-refund lang binayad ng amo namin na una na 1,300 umani real po. Humingi po kami ng tulong po. Sana naman po mapabilis yung pag-uwi namin po kasi wala na po talaga kaming ibang mahinga ng tulong kasi yung agency po kahit anong gawin namin ipinipilit pa rin po kami. Pinipilit pa rin kami ipagtrabahuin po kahit nagkaintindihan na po na sana pauwiin na lang kami. Tapos yung passport ko po hanggang ngayon hindi pa rin po ibinabalik ng amo ko sa agency po. Dapat po nung pagbalik nila sa akin dito sa agency kasama na po yung passport ko pero hindi po nila ibinalik po kasi hindi pa daw ako bayad po. Yun po yung ginagawa nila ngayong pang-ipit po na rason sa amin para hindi po kami makauwi po. Sana po tulungan nyo kami po. Wala na po talaga kaming malapitan eh. Maraming salamat po. Ito nga yung sinasabi noon ni Sir Arnel na may mga OFW talaga na gumagawa lang ng kwento para mag-viral. Pero inuulit ko guys na hindi sila ang binabanggit ko. Dahil nga sa kwento, lagi may dalawang side. Ang nagsasabi ng totoo at gawa-gawa lang. Kaya paalala ito sa lahat na kapag mag-a-abroad kayo ay dapat handa kayo physically at emotionally. Pero kapag sinasaktan kayo or ginugutom ng inyong amo, ay ibang usapan na yon.